Dear Ate Charot, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Marikit. Sumulat po ako sa inyo upang ibahagi ang aking suliraning pangpamilya at hingi ng payo ninyo. Madalang po kami magkausap ng aking asawa dahil sa laging siyang ginagabi ng uwi. Dahil sa trabaho niya as a salesman. Dami po kasi naming bank loan. Kaya doble kayod. Halos wala na siyang time sa mga bata. At ako din naman, as a working mother, ay mahirap mag-spend ng time sa kanila. Ang problema, madalas ay naglilihim na sila at di na namin alam ang totoong kalalagayan nila. Sana po ay matulungan niyo ako. Tulog na ba mga bata? Ewan ko. Tulungan mo ako sa pag-i-type sa'yo. Pasensya na, nagkakas kasi ako ng kliyente. Kliyente, madaling araw. Hello, pare. Masarap ka na ng pita mo? Ito, may sasend ako sa link. Ayan. Nakikita mo na? Ayan, pare, oh. Tatanggal na, oh. Live. Pare, oh, ayan. Ayan na, ayan na. Ayan na. Nag-8-8 na. Hello, Rafi, sweetheart. Miss na kita. Nasa ka na? Ah? Sunday? Hindi pwede. Nandito si Papa eh. Monday na lang, kasi sabihin ko na kay Mama na group study namin nun. Okay? Sige. Pagkatapos ng breakfast, you need to get ready for church. We need to leave by 7 a.m. Ma'am, sorry, I need to go to my classmate's house pa for group study. Group study ka dyan. Baka date ka mo. You crazy boy! Puyat ka ng puyat sa computer Really? Ma, gotta go. Gerard, wait! Hindi pa tapos yung pagkain mo! Ay, po, babalik ko talaga. Gerard, nasa na nga pala yung report card mo na pipirmahan ko? Eh, ma, ito, pero huwag ka ma-upset ha, kasi sabi daw nila, masama daw magalit sa harap ng pagkain. Tsaka di ba ma, ang importante, buong pamilya natin. Gerard! Tatlong subjects na naman ang bagsak mo? Paano ulit ka na sa first year Ano ba? Gerald, may problema ba tayo? Carol? May sakit ka ba? Sorry. Buntis ako. Ano? Ha? Paano nangyari yan? Dear Marikit, buti na lang dalawa lang ang anak mo. Isipan mo pa kung nakasampu ka. Please, medyo mabigat nga ang problema mo. Yung isa, lulong sa pornography. Hayun, baksak lagi sa school. At yung isa naman, nabuntis nang wala sa oras. Well, I always believe in second chances. Kasi ganun din naman ang Panginoon sa atin. Most of the time, we failed Him. Pero lagi siyang bukas sa pagbabalik loob. At mas makabubuti kung magtutulungan at mag-uusap kayong mag-asawa ng major issues ng family. Come together into prayer and ask God's wisdom kung paano ito ma-implement. Our God is a God of mercy, and it's never been too late. Looking forward to see a family walking in the center of His will. At para sa karagdagang impormasyon, pakinggan natin ang mensahe ng Diyos mula sa ating pastor.